Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Natagpuan ni Luna si Migs na nag-iisa sa lanay ng umagang iyon. She was dreading to face him now after last night. Pero kung hindi siya magpapaalam ngayon din mismo, mas matatagalan pa ang pagtigil niya roon at lalo pang mahihirapan ang kalooban niya. Babalik na ako ng Maynila, hindi ito lumingon. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o madidismaya. Nagpatuloy siya. Salamat sa pag-aasikaso mo sa akin habang nandito ako. Siya nga pala, iniwan ko sa kwarto ang lahat ng ibinigay mo sa akin dahil magtatapat na ako sa pamilya mo. Naisip kong hindi patas naman sa'yo kung tatanggapin ko ang ibinayad mo sa akin at ito ay mas mahirap kaysa sa inasahan niya. Halos hindi na nga siya nakatulog buong magdamag sa kakaisip kung paano haharapin ngayon si Migs. Wala pa rin nangyari sa effort niya. Nahihirapan pa rin siya, nasasaktan. Siya ay umiibig sa kanya at hindi niya alam kung paano niya ito haharapin. Alam niya ngayon lang siya nakita bilang isang taong hinahabol ang kanyang mapahamak na pera. Iyon lang, ihahatid na kita. Sa wakas ay sabi ni Migs kahit hindi tumitingin sa kanya. Tatawagan ko lang si Rayleigh. Huwag ka na mag-abala, kaya ko na mag-commute at saka baka hanapin ka ni Charmel kapag inihatid mo pa ako. Hindi siya tututol. Sapat nang narinig ni Luna mula sa kanya, pero hindi pa man siya nakakapasok sa entrada ng pintuan ng mansyon, nasa tabi na agad niya si Migs. Kung sasabihin mo ng lahat sa pamilya ko, sasamahan kita, sabay tayo magtatapat. Huwag na Migs, kaya ko na mag-isa iyon. Bigla itong huminto sa paglalakad at galit na hinarap siya. Ano ba Luna? Kailan mo ba mararamdaman ang damdamin ng ibang tao? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo. Inip niyang sinuklay ng mga daliri ang gulo-gulo niyang buhok. Bakit ka ba nagagalit sa akin? Naguguluhang tanong niya. Ano bang ginawa ko sa'yo? Nilasing ang pamilya mo? Sila naman na may gusto maglasing at hindi mo ako pwedeng sisihin dahil hindi naman ako nagkulang sa pagsaway sa kanila. Frustrated na si Migs habang tinatawag ang pangalan niya. Luna, huwag mo akong sigawan. Sobra pa sa kanya ang puso na saktan at sugatan. Sumusobra ka na. Aalis na ako rito, kaya hindi mo na ako kailangan sigawan pa. Hindi kita pinapaalis, at hindi mo na rin ako kailangan ngayon dito, ngayon nandito na si Charmel. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ko girlfriend si Charmel? At pwede ba? Huwag mo na siyang idamay rito, dahil kanina pa siya nakaalis sa Hacienda Adelina, patungo sa Hacienda nila sa kabilang baryo. Ah, ganoon ba? Buong sarkasmong tanong ni Luna. Bakit hindi mo siya sundan? Imbes na sinisigaw-sigawan mo ko rito. Bakit ko naman siya susundan? Ewan ko sa'yo. Tumalikod siya at nagmarcha patungo sa silid ni na Lolo Rodel at Lola Adelina. Kailangan na talaga niya makaalis ng hasyenda sa lalong madaling panahon. Uunahin na niyang kausapin sina Lola Adelina at Lolo Rodel. Pero pagdating sa silid ng dalawang matanda, nandoon din ang mga magulang ni Migs. Magandang umaga, Iha. Inaantok pang, sabi ni Tita Flora. May sasabihin daw sa amin si Mama, kaya pinapunta niya kami rito. Akala ko naman, inaatake ulit siya ng hika. Pero tingnan mo nga naman, sabad ni Tito Arsenio na nakaslouch sa lounger. Mukhang balak nito doon ituloy ang pagtulog. Tulog pa rin hanggang ngayon, baka nga nananaginip lang yan nang ipatawag kami. Gising yan, sabi ni Lolo Rodel na nakasubsob pa rin ang mukha sa unan. 5 minutes pa raw. Pagbigyan mo na, may hangover eh. Tumabi si Tita Flora kay Tito Arsenio sa lounger at sumiksik sa katawan nito. Kasama ka rin bang ipinatawag ni Mama, Iha? Kinuha ni Luna ang magandang eksena sa kanyang harapan at halos maiyak siya. Malabo na sa kanyang alaala ang huling beses na nakita niya ang sariling mga magulang na ganoon kasweet sa isa't isa. Pero ang mga taong ito na napalapit na sa kanyang puso sa napakaiksing panahon ay nakakapagpabigay sa kanya ng katiwayasan.
Dahil sa pagmamahal na ipinapakita ng mga ito sa isa't isa na nariwa sa alaala niya ang pagmamahal sa kanya ng sariling magulang. Hindi po ako pinatawag ni Lola Adelina. Tumikhim muna si Luna. Pero total naman, nandito na kayo. May sasabihin din po sana ako importante. Nakita niyang kumilos si Lola Adelina at nagmulat ng mga mata. Ganoon din si Lolo Rodel. Mabuti. Ngayon, lahat sila ay nakikinig sa kanya. Sana nga lang, pakinggan ng mga ito ang paliwanag niya. Ipagpatuloy mo, sabi ng matandang babae. Tumikhim muli si Luna. Unang-una po, gusto kong magpasalamat sa lahat sa napakabuti ninyong pagtanggap sa akin dito. Kahit na ngang alam niyo lang sa akin ay ang pagpapakilala ng apo at anak ninyo. Mula nang dumating ako rito, hindi niyo na ako itinuring na iba. Itinuring niyo ako bilang bahagi ng pamilyang ito at hindi niyo alam kung gaano ko iyong pinapahalagahan. Pero sa kabila ng mga ipinakita ninyong kabutihan sa akin, nagawa ko pa rin magsinungaling sa inyo. Napayuko siya sa sandali para kontrolin ang matinding emosyon. Akala niya okay na siya, pero pag angat niya ng tingin at muling makita ang mga taong napalapit na ng husto sa kanya, muli nagtubig ang kanyang mga mata. Lola Adelina, yung una niyong assessment tungkol sa akin nang dumating ako rito, tama yun. Hindi nga ako totoong girlfriend ni Migs. Nagkakilala kami ng apo ninyo sa pinagtatrabahuhan kong bar. At inalok niya ako magpanggap na girlfriend niya kapalit ng 1,000,000 piso. Alam kong mali, pero para sa isang gaya kong lumaki sa hirap, hindi madaling tanggihan ang ganoong alok. Kailangan ko ng pera, kaya tinanggap kong proposal niya. Pero nang dumating ako rito at makilala ko kayo, nagbago ng isip ko. Hindi mo ginawa, sabi ni Tito Arsenio. Nagpatuloy ka sa pagsisinungaling sa amin. Patawarin niyo ko. Tuluyan na napaluha si Luna. Dahil sa bawat araw na nakikilala ko kayo at sa bawat sandaling nakakasama ko kayo, ang saya-saya ko sa kabila na kagustuhan ko magtapat sa inyo. Mas pinili kong manahimik at patuloy na maging masaya kasama ninyo. Sorry po talaga. Namimiss ko lang kasi ang nanay at tatay ko. Mabilis niyang pinalis ang mga luhang walang patid ang pagdali sa kanya mga pisngi. Akala ko kasi okay lang ako kahit mag-isa na lang ako sa buhay. Nang dalhin ako rito ni Migs at makilala ko kayo, doon ko lang naramdaman na hinahanap ko pa rin pala ang presensya ng mga magulang ko. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, tinanggap ko sa sarili na nalulungkot ako sa pag-iisa. Patuloy ako nagsinungaling sa inyo. Kasi mula sa pagiging mag-isa sa buhay, naging girlfriend ako ng apo ninyo at naging fiancé. Naging anak ulit ako sa inyo. At sa unang pagkakataon, mula na mapag-isa ako sa buhay, hiniling ko wag na ulit ako bumalik sa pag-iisa. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi at pinunasan niya ang mga luha sa mata niya. Kaya sorry talaga po sa nagawa kong pagsisinungaling. Kumilos si Lola Adelina at bumangon para maupo sa kama. Si Lolo Rodel naman ay ganoon din ang ginawa, pero sumanda lang ito sa headboard ng kama nang hindi inaalis ang tingin kay Luna. Sabihin mo sa akin batang babae, maya-maya ay sabi ni Lolo Rodel. Luna Punzalan ba ang tunay mong pangalan? Tumango siya. At isa kang bartender sa bar? Tumango ulit siya. I see. Mayroon ka bang importanteng bagay na hindi inaamin sa amin? Umiling siya. Sigurado ka? Wala na ho akong karapat na magsinungaling pa sa inyo ngayon. Si Lola Adelina na ang sumunod na nagsalita. Pero bakit pakiramdam ko, meron ka pa rin tinatago sa amin? Hindi ko po kayo masisisi kung ayaw niyo pong maniwala sa akin. Kasalanan ko, sinira kong tiwala ninyo. Tumahimik ulit ang mga ito para bang pinag-iisipan kung ano pa magiging hatol sa kanya. Kung ano man ang maging desisyon, maluwag sa dibdib na tatanggapin niya. Bakit bigla kang umamin ng tungkol sa kasunduan ninyo ng anak ko, Luna? Kasi kung ako nasa kalagayan mo, hindi ako aamin hanggat hindi natatapos ang pinag-usapan namin. May trabaho pa po kasi ako naiwan sa Maynila. O, bakit hindi mo muna ako tignan bago mo sagutin iyan? Suwestyon ni Tita Flora. Sa ganitong paraan, malalaman ko kung talaga nagsasabi ka ng totoo. Ano pa po ba talagang gusto niyong malaman sa akin? Ma, tama na. Boses iyon ni Migs na nanggaling sa likuran ni Luna. Sinundan pala siya nito. Kung ganoon, narinig nito ang lahat ng sinabi niya. Huwag niyo nang gisahin si Luna dahil wala na kayong malalaman pa sa kanya. Nasabi na niya ang dapat sabihin.
Malakas na napabuntong hininga si Megs. Kasalanan kong lahat ng ito. Akong gumawa ng plano para tigilan na ninyo ang kapipilit na magpakasal ako. Ako'y humihingi ng paumanhin. Hindi ko na lang alam kung anong gagawin ko. Siyempre gusto mo, sabi ni Tito Arsenio. Kaya mo nga dinala si Luna dito, diba? Hindi totoo yan pa. Kung ganoon, bakit mo siya dinala rito sa hasyenda? Ako, dinala ko siya rito kasi gusto ko siyang alagaan. Ngayon na nakakagulat. Napalingon si Luna sa binata nang wala sa oras. Pero nagpatuloy lang si Megs imbes na nang bawian ang mga sinabi. Dahil gusto ko siya maging masaya, patuloy niya na hindi inaalis ang tingin sa kanya. Nakita kong kalungkutan niya sa unang pagkakataon na tumingin ako sa mga mata niya. At mula noon, ipinangako ko na sa sarili na hindi na ulit siya malulungkot. Ibig mong sabihin, dinala mo siya rito para magpanggap na girlfriend mo? Hindi, walang gatol na pag-amin ni Megs. Lalo lumukso ang tibok ng puso ni Luna. Hindi pa rin inaalis ang tingin sa kanya. Akala ko nung una, kaya gusto kitang alagaan, ay dahil gusto na kita bago pa man tayo dumating dito. Iyon ang unang beses na nakaramdam ako ng proteksyon sa isang babae. Nang pumayag ka sa alok ko, nangako ako sa sarili na gagawin ang lahat para hindi ka na malungkot ulit. Kaya ibinigay ko ang lahat ng kailangan mo sa abot na makakaya ko. Ibinigay ko sa iyo ang aking buong kayamanan kung ang ibig sabihin nito ay nakikita kong iyong ngiti araw-araw. Gusto nang maniwala ng puso ni Luna na may iba pang kahulugan ang mga sinabi ni Megs. Pero dahil sa mga nangyari na nagdaang gabi at kanina sa lanay, pinilit niyang sariling huwag nang umasa pa. Mas mabuti pang masakta na siya ngayon para isang bagsakan na lang. Pagkatapos, tama na. Kinuha niya sa bulsa ang ATM at credit card at inilagay sa palad ng binata. Hindi ko kailangan ng pera mo, Megs. Tinitigan nito ang mga cards. Pagkatapos ay hinawakan niya mga ito sa kanyang kamay at lumingon sa kanya. Walang kumpiyansa ang mga mata nito na madalas niyang nakikita. Ang nasa isip ko, magiging masaya ka kapag ibinigay ko sa iyo ang lahat ng kailangan mo, ang lahat ng gusto mo, na mararamdaman mo na rin na hindi ka nag-iisa sa mundo. Ibinigay ko na ang lahat ng maibibigay ko sa iyo para hindi ka na maghanap pa. Kaya lang, mukhang kulang pa rin ang mga ginawa ko. Hindi ka nagkulang, Megs. Kung tutuusin, sumobra ka pa nga. Dahil natanim na sa isip mo na makakapagpaligaya lang sa akin ay ang mga material na bagay. Marahan itong tumango, tanda ng pag-amin. Hindi mo ko masisisi. Base sa mga naging karanasan ko sa mga babae na karelasyon ko noon, lahat naman sila masaya tuwing may ibinibigay ako sa kanila. Nagbabaka sakali kasi ako mapapangiti rin kita, gaya nila kapag may ibinigay na rin ako sa'yo. Yun ang akala mo, Megs. Alam ko, kaya nga hindi ko na alam kung paano pa makikipag-deal sa'yo ngayong tinanggihan mo ng lahat ng kaya kong ibigay. Humugot ito ng malalim na hininga. Kung ganyang wala ka ng kailangan sa akin, pwede ba ako naman ang humiling sa'yo? Wala akong pera. Walang katumbas na kayamanan sa mundo ang hihilingin ko sa'yo. Kung papayag ka lang at ibibigay iyon sa akin. Walang katumbas? Ang puso mo, Luna. Ang pag-ibig mo. Alam kong sinabi ko noon na hindi kita liligawan. Pero sabi ko lang yun. Dahil nung una pa lang, hindi ka na maalis sa isip ko. Kaya nga bumalik ako sa overview. At basta na lang pumasok sa isip ko ang alok na iyon. Anong ibig mong sabihin? Wala talaga sa plano ko ang kumuha ng babae magpapanggap na maging girlfriend ko para kumbinsihin ng pamilya ko na wala pa akong balak na mag-asawa. Gusto ko lang talagang alisin ang lahat ng kalungkutan mo, Luna. Pero alam kong kapag basta na lang ako nagpakita ng kakaibang interes sa'yo, tatanggihan mo ako gaya noong tinangka kong yayain kang kumain sa labas pagkatapos ng trabaho mo. So niloko mo lang ako, ganoon? Magalit ka, Luna. Piping utos niya sa sarili. Pero sa isang tingin lang nito sa gwapong muka at nagpapahayag na malambot na kayomgi ng mga mata, alam niya hindi siya magagalit rito. Mayroon akong bawat intensyon ng pag-aayos ng lahat ng ito. Lumapit pa ng husto sa kanya si Megs hanggang sa kadangkal na lang ang distansya ng mga mukha nila sa isa't isa. Narinig ko ang mga pinagtapat mo kanina kina Mama. Pwede bang ako na lang ang makasama mo habang buhay? Mula kasi nang dumating ka sa buhay ko, kinalimutan ko ang panata ko manatiling isang bachelor hanggat hindi pa ako nagsasawa sa buhay binata. Sabihin mo kung anong kailangan kong gawin para... Gusto ko diretsuhin mo ng punto mo, Megs.
Mahal kita, mabilis nitong sagot. Kung hindi mo kailangan ng pera ko, wala na rin yung halaga sa akin kung hindi mo tatanggapin ang pag-ibig ko sa'yo. Muling narinig ni Luna ang parang pagsabog na iyon sa di kalayuan. Mahal mo, ikaw, oo, mahal kita. Kung hindi mo tatanggapin ang pagtatapat ko ngayon, okay lang. Marami akong oras para manigaw at makumbinsi ang puso mo na totoo ang mga sinasabi kong ito. Mahal nga siya ni Migs at parang pinagbuksan siya ng langit sa biglaang paggaan ng problemang kani-kanina lang halos sukuan na niya. Migs, mahal kita. Hinawakan niya ang mga braso niya. Mahal kita. Hinila niya ito palapit sa kanya. Mahal kita. Naiiyak na naman si Luna. Pero sa pagkakataong iyon, hindi na dahil nasasaktan siya. Kung hindi, dahil sa sobrang kasiyahan. Paano si Charmel? Diba, siyang unang babaeng dinala mo rito? At kaya nga bumalik siya kagabi, dahil nagkabalikan na kayo. Kahit kailan, hindi kami nagkaroon ng relasyon. Magkaibigan lang talaga kami mula pagkabata. Pero mukhang gusto ka niya. Pero ikaw lang ang mahal ko. At sinabi ko na sa kanya iyon. Doon lang, unti-unting pumasok sa kokote ni Luna ang mga sinabi ni Migs. At tila hindi na napigilan ng kanyang puso ang nararamdaman dahil muling lumuha ang kanyang mga mata. Luna, bigyan mo ko ng pagkakataon. Ipinapangako kong hindi ka na mulit mag-iisa. Aalagaan kita at mamahalin hanggang sa hindi niya tatapos ang gusto niyang sabihin dahil hindi siya nito nabigyan ng pagkakataon. Hinawakan niya mukha nito at buong puso siyang hinalikan at ipinapangako ko na hindi kita mahihirapan. Saglit lang siya naramdaman ang pagkakabigla ni Migs at ilang sandali pa, mainit na rin itong tinugon ang kanyang mga halik. Alam niya na kauwi na rin siya sa wakas. Nasa bisig siya ng lalaking pinagkalooban niya ng puso nang hindi niya alam. Hinalikan niya ito kung saan-saan, noo, ilong, mata, tenga, pisngi at labi. Sa bawat halik, nangangako si Migs na hindi na siya mag-iisa pa kailan. Mahal kita, Luna. Mahal din kita, Migs. Salamat. Salamat sa pagbabahagi mo sa akin ng iyong magandang pamilya. Buti namat nagustuhan mo sila. Muli niya itong hinalikan. Pagkatapos, may dinukot ito sa bulsa ng pantalon. Kagabi ko pa dapat ibinigay ito sa'yo. Bala ko sana mag-propose sa'yo kahit walang kasiguruhan ang magiging sagot mo. Sabi ko sa sarili, hindi ko malalaman ang magiging sagot mo kung hindi ko susubukan. Kaya lang, hindi naman tayo nagkakaintindihan kagabi. Binuksan niya ang maliit na velvet box na nagsiwalat na nakamamanghang singsing na diamante. Oh Diyos ko, napabuntong hininga siya. Ang weird, pero ang singsing na ito, ang binili ko noon ay shopping tayo sa Maynila. Alam mo bang ini-imagine kong sandaling ito na mag-propose ako sa'yo nang bilhin ko ito? Oo nga, ang weird mo. Nagniningning ang mga mata ni Luna ng pagmasdan ng singsing. Pero hindi ko yata matatanggap yan. Hindi na niya na itutuloy ang sasabihin dahil isinuot na ni Migs ang singsing sa daliri niya at hindi na siya kailanman naging mas masaya. Hindi na kita tatanungin pa kung gusto mo magpakasal sa akin. Hihintayin ko na lang kung kailan ka na handa magsabi na tinatanggap mo na nga ako maging bahagi ng buhay mo. Pansamantala, isuot mong singsing na ito para ipapaalala sa iyo na hihintayin kita anuman ang mangyari. May maganda akong balita sa iyo. Hindi mo na rin ako kailangan tanungin. Ipinulupot niya ang mga braso sa leeg nito at hinila palapit sa kanya. Oo, Migs Feliciano, papakasalan kita na walang halaga. Gusto ko yan, mas mabuti. Ipinulupot niya ang sarili nitong malalakas na braso sa kanya habang muling bumaba ang labi nito sa labi niya. Iibigin kita sa natitirang bahagi ng aking buhay, Luna Punzalan. Pero pinigilan niya si Migs. Huwag tayo dito. Nakakahiya sa pamilya mo. Wala sila makikita dahil kanina pa sila naghihilik. Tunay na sapat, mukhang himbing na nga sa pagtulog ang matatanda habang yakap ang kanya-kanyang asawa. Kaya pala hindi na umimik mula na magsimula sila mag-usap ni Migs. Nakakatuwang pagmasdan ng mga ito sa ayos na iyon. Lihim na nahiling ni Luna na sana'y maging ganoon din ang pagmamahalan nila ni Migs. Hanggang sa dumating ang araw na pulos puti na rin ang mga buhok nila. Ganyan talaga ang mga yan kapag nasobrahan ng inom, sabi ni Migs. Malakas ang tolerance sa alkohol pero kailangan nila ng mahabang oras sa tulog para mawalang epekto ng alak sa sistema nila.
Niyakap siya nito na mahigpit mula sa likod. So, pwede ko na bang makuha ang halik ko? Sa labas na lang, para hindi na natin maistorbo ang tulog nila. At para hindi na rin tayo maistorbo. Tara na. Sa asyenda ginanap ang kasalan ni Luna at ni Megs. Alam ni Luna na simula sa araw na ito ay mayroon na siyang pamilya na matatawag at hindi na siya mag-iisa at malulungkot dahil hindi lamang asawang nakuha niya kundi nagkaroon din siya ng lolo't lola pati mga magulang na matatawag na silang gagabay sa kanilang mag-asawa. Maraming salamat mga ka-felisidad at muli na naman ninyong tinapos ang kwento. Sana ay patuloy nyo pa rin kaming samahan sa iba't ibang klase ng pag-ibig at pagsubok sa mga bida na ating kukwento. Ingat and God bless!